brought us many comfort. People live in wealth and luxury, but the Master still asks this question: lovest thou me, lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh precious Lord, I love thee more than all of this, more than fame, more than wealth, more than the world. I love thee more than all this world can offer. All sinful follies I deny for thee. My love, my life, my all, I pledge thee. I love thee, Lord, I love thee, Lord, more than this. Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh precious Lord, I love thee more than all of these, more than fame, more than wealth, more than the world. Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh precious Lord, I love thee more than all of this, more than fame, more than wealth, more than the world. More than fame, more than wealth, more than the world. Amen. Praise the Lord. Lovest thou me more than this. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang tanong ng Panginoon kay Pedro. Amen. Kasi si Pedro ay nakalimot din sa Diyos. Amen. Bagamat si Pedro ay disciple ng Panginoon. Pero dumating sa pagkataon ni Pedro na siya ay nakalimot sa Panginoon. Oo. Doon na siya nakatingin sa isda. Amen. Multitude of fishes. Oo. Kaya ang blessing, mga kapatid, ay dalawang bagay lang. Oo. Kung magamit mo sa paglingkod sa Diyos, o yan ay gamitin ng dyablo para ikaw mapalayo sa Panginoon. Amen? Si Pedro, ang multitude of fishes, maraming isda. Pero sabi niya, lovest thou me more than this. Amen? Okay, wag mo nang maingay. Maingay tayo sa kabila. Bigyan niyo muna si Marcel ng Bible. Lovest thou me more than this. Amen? Pedro, mahal mo ba ako? Kaysa isda na ito. Amen? Kasi minsan, mga kapatid, ang tingin natin sa isda na. Wala na sa Panginoon. Na siya ang may-ari ng isda. Amen? Oo. We love the creation more than creator. Mahal mo ba ako sa bangka na ito? Oo. Kasi si Pedro, puro na sa bangka. Nagpipintura ng bangka, nagre-repair ng bangka. Nakakalungkot, ano? Araw ng Sunday, nagre-repair ng sasakyan.
Amen. Nagpapagawa ng sasakyan. Naglilinis ng bahay. Nag-aayos ng lahat. Nagpipintura ng bahay. Ito si Pedro. Amen. Nagpipintura ng bangka. Oo. Nag-aayos ng lambat. Oo. Ganon, mga kapatid. Oo. Love is thou me more than this. Amen. Yan din ang tanong ng Panginoon sa atin. Love is thou me more than this. Oo. Kasi mga kapatid, pag maraming isda, baka malula ka sa isda. At ang tingin mo ay isda na lamang. Wala na sa Panginoon. Amen? Yan ang tanong ng Panginoon kay Pedro. Yan ang awitin na yan kung bakit nabuo. Sa Biblia yan, mga kapatid. Magandang awitin natin, ano? Nasa Bible. The message of the Bible is the message of the song. Christ is the center of the song. Amen? Si Kristo ang sentro ng ating mga awitin. O dapat, sabi ng Panginoong Kristo, dapat huwag kang tumingin sa isda, sa akin ka tumingin. Oo. Kaya kita bigyan ng isda. Kung wala kang isda, pwede kang bibigyan ng isda. Amen. Pwede kita turuan ng isda. Oo. Kasi ako ang may-ari ng isda. Pwede ko kausapin ng isda, pupunta sa bahay mo. Amen. Sa bangka mo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat ngayong umaga. Kasama ni si Jemel. Amen. Kala ko sa live stream lang siya. Amen. Salamat kasama natin. No? Siya ay kasama natin sa paggawa. And please continue to pray also sa ating gawain doon. Bagamat hindi pa tayo makatayo ng building, pero gamitin natin ang lupa, no, para magamit na ng Panginoon. No? Sa fellowship, o meeting, prayer, Bible studies. Amen. Praise God. Last Tuesday, Monday, nag-Bible study na po kami doon. Nag-Bible study ang mga SWAT doon. Hindi pa yari, no? Ay nandoon ang mga SWAT. Oo. Ano yan? Anong meaning ng SWAT? Special Weapon. Ano yung letter A? Basta SWAT. No. Basta magaling yan. Mga sharpshooter yan, kapatid. Ayun. Ano yan? Special Weapon Action Team. Task Force. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Oo. At siguro by Monday, mayroon ulit may Bible study. Oo. Para doon muna tayo makilala. Amen? Magpakilala muna tayo doon sa subdivision na tayo ay may Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. And sa bawat isa na narito, pagpili po natin this week. Siguro this week na lang ang gawain doon, matatapos na. At salamat, maganda na yung CR natin, pwede na magamit. Pwede kayo pumunta doon sa mga gustong pumunta kasi may mga CR na. May tubig na rin doon. Kahit wala tayong gripo, basta may tubig. Amen? Katulad tayo ni Moses sa panahon ng sa wilderness, may tubig. At may ilaw. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? It's good to have a house of God Sunday morning. Amen? Kaya salamat sa mga ating mga nanonood ngayon sa live streaming, sa mga tahanan. Ay salamat sa inyo na kayo nagpatuloy sa salita ng Diyos. Amen? Maganda ulit ang ating pag-usapan ngayon. It's about the Word of God. Amen? The Word of God. Napakalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay, kapatid. And balikan natin ang ating pinag-usapan sa Job 23 verse 12. Yan po ang ating text, no? 23 verse 12. 23 verse 12, basahin muna natin. Buksan muna natin hanggang sa 10 muna. Oo. Alam mo mga verses, may katabi yan. 11, 10, hanggang 5, may connection. 23 verse 10 to 12, basahin natin, no? Ang sabi ng verse 10. Verse 10, okay, tumayo muna kami mga narito. Kayo rin dyan, pwede rin tumayo sa matahanan as we worship the Lord by reading the Word of God. In verse 10, ang sabi dito, ready begin, but he knoweth the way that I take. When he tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps, his way have kept and not declined. Neither have gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, thank you for the passages that we read today. Holy Spirit of God,
Give us wisdom, give us understanding as we ponder Thy Word, as we digest Thy Word, O God. Holy Spirit, give us understanding of Thy Word. And give us attentive spirit this morning, O God. Alisin mo ang kaaway, Panginoon, to distract our presence to you this morning, O God. Cleanse our heart and be ready to partake their word, O God. Nawa, walang masayang na salita na walang makapasok, Panginoon. Don't allow Satan to rob your word, Panginoon, this morning. Nawa, Panginoon, your word may be penetrate in our hearts today. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way and send us revival in times of rough times, in times of testing and trials. Holy Spirit of God, we need your guidance and power through your words of God. Forgive our sins and cleanse our heart this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. And we continue our lesson this morning. The Word of God is very necessary. Amen. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen. So, napansin natin, kapatid, no? I have esteem of His words, of His mouth, more than my necessary food. Amen? Makita natin, kapatid, no? Yung mga salita na ito ay mayroong pinaghugutan ito si Job. Bakit niya sinabi ito na the Word of God is very needful to me? Very urgent to me. Yan. Yan ang salita ng Diyos. Esteem. Ang esteem means the value of the Word of God. How precious is the Word of God in the life of Job. Yan ang word na esteem. Amen? Esteem, value, may halaga. Katulad ng ginto, may halaga. Maliit lang ang ginto, pero malaking halaga. Ganun ang salita ng Diyos. Even the small words, small verses na mayroon tayo, ayan ay very precious. Di ba sa Proverbs 3:15, the Word of God is precious, more than rubies, nothing to be compared. Hindi natin makumpara. Ibig sabihin, kapatid, bawat salita na binibitawan ni Job ay mayroong pinaghuhugutan yan, kapatid. Bakit niya sinabi yan? Na kailangan ko ang salita ng Diyos sa aking buhay. I cannot live without the Word of God. Oo. Ano ba ang nangyari kay Job? Makita natin, no? But he knoweth the way that I take. Amen. Ay, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, ay alam mo ang aking pinagdaanan. The way I take. Amen. Oh. The way I take. When He tried me, I shall come forth as gold. Amen. Tried me. May pagsubok, kapatid. Nadaranasan si Job. Baybayin natin mamaya mga pagsubok na yan ni Job. Oh. Bakit sinabi yan? 23 na ito, malayo na. Ibig sabihin, napakarami ng karanasan si Job sa kanyang buhay, mga kapatid. Ang title na mensahe pala natin ngayong maga, The Word of God is necessary for our survival. Ang sabi niya, when He had tried me, I shall come forth as gold. Amen. Ang ginto, dinadaan niyan sa apoy. Amen. Oo. Ang hindi tunay na ginto, natutunaw. Nasusunog. Nawawala. Kapatid. Ang ginto, dinadaan sa apoy para maging pure gold. Amen. Pure gold. The more na may apoy, the more na kumikinang. Amen. At lalong kumikinang ang ginto, kapatid. Oo. Paano mo malaman na ang tunay na ginto? Habang kumikinang ang ginto, makikita mo ang mukha mo dyan. Oo. Pwede ka nang magsalamin. Oo. Ibig sabihin, pure gold na yan. Oo. Ganon, mga kapatid. No? May mga pagsubok sa buhay, kapatid.
the more na dumadaan tayo sa apoy ng mga pagsubok. Katulad ni Job. No, makita natin. Nakikita ang Diyos sa buhay ni Job. No, pure, fine gold. Amen? Fine gold. Sabi ng salita ng Diyos. No. He tried me, I shall come forth as gold. Amen? Ang Kristiyano, pag the more na siya ay maraming pagsubok, makita natin ang mga Kristiyano ay lalo siyang kumikinang. Amen? Oo. Ang fake na gold, suka lang yan ilagay mo, wala na. Oo. Original na suka ang ilagay mo, wala na. Ang fake na gold. Ang ibig sabihin, kapatid, pag ang Kristiyano ay fake na Kristiyano, kunting pagsubok lang, bumibigay na. Oo. Nawawala na ang bisa. Wala nang halaga. Oo. Ay, Brother Mike, pakitakip ngayon sa likod mo, may mayroong ang tawag yan, nakakasilaw yung sasakyan. Parang ginto, nakakasilaw. Pero yung ginto talaga na tunay, makikita ang mukha. May nagtanong nga sa goldsmith, sabi niya, paano mo laman ang ginto ay tunay na? Sabi niya, pag nakita ko na ang aking mukha sa ginto, iyan ay tunay na. Oo. Oo. Tunay. Oo. Ganon din tayo, kapatid. Makita mo ang tunay na ginto pag dinaan mo yan sa apoy ng problema. Amen. Makikita mo yan sa simbahan pa rin. Nagdadala pa rin ng salita ng Diyos. Ang piki na ginto, ang piki na Kristiyano, bumibigay na. Amen. Bumibigay na. Napatakan lang ng konting apoy, konting suka, wala na. Amen. Kaya iba talaga pag tunay kang Kristiyano. Amen. Ang sabi rito, verse 10, no? My foot hath held his steps. Amen. Oo. His way I have kept and not decline. Amen. Oo. Steady lang ang kanyang mga paa. Hindi siya lumilihis. Decline. Ang peking ginto, ang peking Kristiyano, konting problema, lumilihis na. Umiiwas na sa salita ng Diyos. Umiiwas na sa Biblia. Umiiwas na sa simbahan. Oo. Pero ang tunay na ginto, nagpapatuloy. Come forth as gold. Lalo siyang kumikinang. Thank you. Yung dalawang yan ang pangtakip yan. Yung takip mo ay hindi pa natakpan. Yung dalawang nagtatakip. Amen. Sa gilid talaga, sa gilid. Kasi yung dito sa harapan ko, nakakasilaw. Ano-ano yung sasakyan. Yun. Kinabahan tuloy kami, pumuntok pa. My foot has held his steps. Ang kanyang mga paa na natili. Ibig sabihin, ang kanyang direksyon ay patuloy. Amen? Tandaan natin, He knoweth the way that I take. Ano man ang ating problema, God knoweth the way. Alam ng Diyos ang pinagdaanan nating kapatid. Alam ng Panginoon ang pinagdaanan ni Job. Kaya sinabi niya, the is necessary more than my necessary food. Amen? I have kept and not declined. Hindi ako lilihis, lalayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, sa verse 12, neither I have gone back from my commandments. Panginoon, alam mo ang aking mga pinagdaanan. Hindi ako lilihis, liliko sa iyong mga utos, the commandments of His lips. Ano yung commandment of His lips?
Salita ng Diyos yan. I have esteemed words of His mouth. Bigyan ko ng alaga ang salita ng Diyos more than my necessary food. Oh. Hindi niya talikuran ang mga utos ng Diyos. Amen? Oh. Pag may problema. Alam mo ba, pag may problema, madali ka lang lumihis sa Panginoon. Madali lang kang bumigay sa Panginoon. Madali lumayo ang mga Kristiyano sa Panginoon. Amen? Oh, madali lang maglingkod sa Diyos. Pag marami kang pera, marami kang blessing. Aba, praise the Lord. Araw-araw ako sa simbahan. Pero subukan mo, wala kang pera. Kung dito ka pa sa simbahan. Amen? Oo. Hindi mo na siguro kayang maglakad. Oo. Papunta sa simbahan, kapatid. Oo. Pero sabi niya, hindi ko talikuran ang utos mo, Panginoon. Hindi ako tatalikod sa Panginoon. Kasi nasarabi ito ni Job, bakit? Ang tendency ng Kristiyano, pag may pagsubok, may problema, mabibigat na problema, iba-ibayin natin mamaya ang problema ni Job, kapatid, tatalikod na yan sa Panginoon. Hindi na yan susunod sa Panginoon. Gawin niya na yan dahilan, hindi na ako masusunod sa Panginoon. Oo. Ganon, kapatid. Hindi maganda pagtalikuran mo ang Diyos. Hindi maganda pag tinalikuran mo ang Panginoon, ang kanyang mga utos. Amen? Oo. Ba hindi maganda? Pag tumalikod ka sa utos. Oo. Katulad ng anak mo, pag inutusan mo yan, bili ka nga ng kape. Oo. Gusto mo nang magkape. Oo. Kaping-kape ka na. Naglalaway ka na sa kape. Tapos ang inutusan mo, hindi tumugon. Hindi ka pinansin. Oo. Yung tatay nag-utos, tapos ang anak inutusan. Ano kaya ang pakiramdam ng tatay? Ano kaya ang pakiramdam ng Diyos na inutos sa iyo, tapos hindi ka naman sumusunod, kapatid? Subukan mo, mga kapatid. Ilagay mo ang iyong sarili doon sa Panginoon na inutusan mo. May inutusan ka na anak, tapos hindi sumusunod. Masama ang loob ng Diyos. Amen? Di ba ganon, kapatid? Masama ang pakiramdam mo pag hindi ka susunod. Oo. Hindi sumusunod to sa akin. Pag humingi ka, tudas ka, di kita bibigyan. Ay, hindi pala. Oo. Mahirap naman yung salitang tudas na yan. Oo. Ganon, kapatid, no? Mabigat magbigay kaya sa taong hindi sumusunod. Oo. Bibigyan mo man yan, pero samahan mo na ng batok. To! May galit pa, mga kapatid. Ako lang yan, tao lang yan, lalo ng Diyos, amen. Akala natin hindi nagagalit ang Diyos. Oo. Galit ang Diyos sa mga taong hindi sumusunod. Think about ano ang pakiramdam ng Diyos pag ikaw tumalikod sa Panginoon. Tulikuran mo ang kanyang mga utos. Yung isang tatay lang sasama na ang loob ganun kaya ang Panginoon. Amen. Kasi minsan, understanding ang Panginoon. Hindi ganun, kapatid. Oo. Ang sabi nga ng Proverbs, ang mga taong hindi sumusunod, matigas ang ulo. Tatawanan kita sa panahon ng iyong problema. I will laugh at you in time of your calamity. Pag dumating ang iyong kalamidad sa buhay, tatawanan kita. Yung sabi ng Panginoon. Amen? Then, hindi maganda na tumalikod tayo sa Panginoon na dahil may mga problema lang, tatalikod ka na sa Panginoon. Alam ng Diyos, I know the way I take. Sabi ni Job. Alam ng Panginoon ang nangyari sa akin. Oo. Kaya mga kapatid, huwag natin talikuran ang Diyos. Oo. Sasama ang loob ng Diyos pag tumalikod ka. Oo. Di bali, sumama ang loob ng iyong kaibigan. Oo. Di bali, sasama ang loob ng mga kasama mo sa bahay. Huwag lang sasama ang loob ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya sabi ng salita ng Diyos, higit pa sa pagkain, higit pa sa material na mga bagay, higit pa sa pera, ang salita ng Diyos, kapatid.
pinag-usapan natin last Sunday, the Word of God is more necessary. Saan yun? For our salvation. Amen? Kaligtasan. Yan ang mahalaga, ang kaligtasan. Salita ng Diyos. Praise God, ito yung mensahe ko ng Tuesday. May bago kong Bible study sa Provincial Police Office. No? Ay makita natin sa mga investigator na mga kapulisan. No? Na Bible study ko. Praise God, ito yung Word of God is necessary for your salvation. 7 po ang naligtas sa opisina na yan, kapatid. Praise God. Yan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen? Nung narinig nila ang salita ng Diyos, Pastor, pwede na natin irregular this coming Tuesday. Kahit hindi ka na pupunta, Pastor, sunduin ka namin. Sabi ko, hindi. Ako ang pupunta. We are doing the Great Commission. Go ye therefore and teach all nations. We need to go. Dito lang po kayo, sir. Isang colonel, kapatid. Nauuhaw na kaagad ng salita ng Diyos. Colonel. Police Lieutenant Colonel ang kanyang ranggo. Mataas sa kusina. Pero sabi niya, kailangan namin ito, Pastor. Kailangan ito ng aking family. Sabi niya, one day, baka marating rin itong salita ng Diyos sa aking pamilya. Amen? Napakaganda. Ang salita ng Diyos ay kailangan sa ating kaligtasan. Amen? That's how important is the Word of God. Give them the Word of God. Yan ang ating binibigay sa tao, salita ng Diyos. We don't promise grocery. Punta ka sa amin kasi bibigyan kita ng 5 kilos na bigas. Hindi po. Salita ng Diyos ang ibigay natin. Kasi ang mga bigas, isang araw niya lang sa ingin niya, wala na eh. Pero ang salita ng Diyos, forever. I will keep them forever. The pure Word of God. Psalm chapter 12, verse 6. Forever, O Lord. Yan ang ibigay natin, kapatid. Yan ang pinangako natin sa mga tao. Salita ng Diyos. Amen? Kasi kung may salita ng Diyos ka, kapatid, idadagdag niya lang ang ating pangailangan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The first thing, mga kapatid, ang pinakamalaga sa atin, salita ng Diyos. Amen. Yan ang ibigay natin sa kanila. Amen. Oo. Minsan nagpapakain tayo, praise the Lord. Oo. Pero ang salita ng Diyos, ibigay natin. No. Pure words of God. Ibigay natin salita ng Diyos. Kahit saan, ibigay natin salita ng Diyos. Sa ating ministry sa kapulisan, give them the Word of God. Ministry natin sa jail, give them the Word of God. No. Now, pag-pray natin this week, makapag-minister tayo sa jail, kapatid. No. Baka madagdagan na mga sa jail, mga inmates dyan, lumalago. Oo. Nadadagdagan araw-araw, kapatid. Kung hindi natin yan, ipalaganap ang salita ng Diyos dito sa lugar ng Imos, ay marami po, mapupuno po kulang po ang jail. Hindi na po sila kasya. Dapat, mga kapatid, dapat ang maraming tao sa simbahan, hindi sa jail. Marami ang tao sa jail pag walang salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay hindi magpalaganap ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Oo. Yan, mga kapatid. Salvation. Oh. Pangalawa, after we got saved, dapat sumunod ang Kristiyano. Una, sa tubig ng bautismo. And that is the first obedience, the commandments of the Lord. Yan nga sabi ni Job, hindi ko talikuran ang iyong mga utos, Panginoon, at ang utos ng Panginoon, ng unang utos sa mga naligtas, dapat sumunod ka sa tubig ng bautismo. Amen? Yan ang unang pagsunod natin, kapatid. Kaya nga ang baptism is not salvation. Karamihan ngayon marinig natin ang kaligtasan ay bautismo. Magpabautismo ka para ikaw maging punta sa langit. Magpabautismo ka para ikaw maging Kristiyano. Oo. Maraming aral ngayon, kapatid, tungkol sa kaligtasan. Isa lang kaligtasan, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God.
may parating ngayong doktrinang bago. Oo. Vaccination is salvation. Amen. Maliligtas ka. Hindi lang sa COVID, kundi pumunta ka ng langit. Maligtas ka sa impyerno kung ikaw ay magpa-vaccine. Kaya mga kapatid, pangalawa yan after we got saved. The first obedience of the Lord Jesus Christ, baptism, is not salvation. Mga kapatid, it is a matter of obedience to the Lord. Pagsunod, kapatid. Oo. Kasi mayroong kapatiran, Pastor, hindi mo na ako mag-baptize kasi ayaw ko ng mga commitment. Christ the solid Amen. Kahit hindi ka na kasi mayroong diyan ka na matulog sa baptistry. Gusto mo, diyan ka na sa baptistry. Kung wala ka palang commitment, wala yung kapatid. Huwag mong isipin yung bibigay mo kahit hindi lang kasi may obligahin ako na magpapaldag. Gusto mo, dyan ka na. Sabi, hindi na. Kung wala ka palang commitment, wala yung kapatid. Huwag mong isipin ang tanong. Ligtas ka. Kung ligtas ka, obligahin ako magbibigay mo kahit hindi ka magpapaldag. Gusto mo, dyan ka na. Sabi, hindi na. Kung wala ka palang commitment, kahit nakapantalon ka na babae, okay lang. At least pupunta ka sa langit, pero ikaw ay pupunta sa langit. Disobedient, child of God. Bakit ka pupunta sa langit na disobedience? Ay pwede ka naman sumunod sa Panginoon. Oo. Pero sa langit, dating ka sa langit, you are disobedient, child of God. You are wicked and slothful servant. Hindi ka sumusunod sa bautismo. Amen? Marinig mo natin yan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 25. Amen? Baka mas matindi pa yung boses ng Panginoon kaysa akin. Amen? Oo. How slothful, wicked servant. Doon ka sa madilim. Oo. Pinag-aralan ko bakit may madilim sa langit. Oo. Kapatid, obedience lang. That is the prerequisite of growth. Kapatid, kaya nga salvation, after salvation, the Word of God is necessary for salvation. Number 2, natin pinag-usapan, necessary for our spiritual growth. Hindi ka malago. Hindi ka lalago, kapatid, pag hindi ka sumunod sa unang sunod pa lamang, kapatid, sa pagsunod sa tubig ng bautismo. Huwag mong alalahanin, baka may commitment ako dyan, baka singilin ako ni pastor, baka araw-araw na pupunta ni pastor dito. Hindi po. Hindi po ganon. Amen. Bautismo ang kailangan. Para ikaw lumago. Para sumunod. Kasi hindi mo masunod ang ibang utos. Kung unang pagsunod pa lamang, wala na. Amen. Oo. Maraming commandments ang Diyos. Thousands of commandments sa Biblia. Sa Book of Proverbs lang, kapatid, napakaraming commandments ng Panginoon. Pag ikaw sumunod, pagpalain ka, ay paano ka pagpalain? Baptismo pa lang, hindi ka na makasunod. Amen? Kaya mga kapatid, i-fulfill mo lang Great Commission sa buhay mo, kapatid. Kung ikaw ay ligtas. Baging ikaw ay Kristiyano, i-fulfill natin ang Great Commission. Anong Great Commission? Matthew 28 verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I commanded thee. Lo, I am with you always unto the end of the world. Ano ibig sabihin niyan, kapatid? Yan ang tinatawag, teaching them to observe all things. Amen? Dapat yan mga maligtas. Turuan natin sila maligtas. We need to go para sila ay maligtas. We need to baptize and then teaching them to observe all things. That is called discipleship. Amen? Discipleship is a part of Great Commission. Akala natin yung Great Commission ay verse 19 lang, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them on the Father, and to the Son, and the Holy Ghost. Baptize lang. Babautismuhan lang siya, yan ang goal natin. Hindi po. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I commanded thee. Lo, I am with you always unto the end of the world. Amen. Ano sabi dyan? No. Teaching them. Teach salvation, number 1. Diba? And baptize. Teaching them to observe all things. Ano? And discipleship. Teaching them to observe all things. That's called discipleship.
salvation, baptism, and discipleship, teaching them to observe all things. Biro mo yan, ituturo mo sa kanila, sa mga tao, ang lahat ng bagay. Ano kung ang lahat ng bagay ituro mo? Ano ang gamitin mong manual? The Word of God is necessary. Ito ang manual na ituro natin sa tao. All things. The answer of all things is the Word of God. Wala na. Lahat ng subject dito pwede mong pag-aralan. Business, marriage, lahat ng aspeto ng buhay natin. The Word of God will answer all things. Teaching them to observe all things. Amen. Sa college ka, limitado lang. Pag nag-enroll ka ng architecture lang, pag-aralin mo. Medicine lang, pag-aralan mo. Pero sa Biblia, lahat. Lahat ng kurso pwede dito. Salita ng Diyos. Kaya nga, kahit kailangan, pag na-save siya, kailangan, huwag nating iwanan ang tao. Turuan natin sila lahat ng bagay. Salvation, baptism, and discipleship. That's a discipleship. That's the Great Commission. Teaching them to observe all things. Huwag natin silang iwanan, huwag natin silang pabayaan. Mga kapatid, the Word of God is necessary for their spiritual life. Amen. Pagkatapos sila maligtas, ay dapat sila ay mayroong Word of God saka ng spiritual life. Amen. Huwag nating iwanan sila. Pagkatapos ligtas, bahala ka na dahil sa langit ka naman punta. Hindi po ganon, kapatid. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 2, a newborn babes desire a sincere milk. Anong sincere milk? The pure Word of God. That he may grow thereby. Anong grow thereby? Grow thereby means spiritual growth. Lumago ang Kristiyano. Amen? Kasi kung hindi lumago, ay walang na born again. Amen. Oo. Makita ka ng isang babae, no? Na wala namang pinanganak, may lumago. Wala. Oo. Pag may baby lumabas, ibig sabihin, lalago yan. Oo. Pag may baby lumabas, buhay yan, bigyan mo yan ng gatas. Ang sabi ng Biblia, newborn babes desire a sincere milk. Ang milk ay Word of God. Amen. May salita ng Diyos yan. Para siya ay may grow thereby. Grow in all things. In Ephesians chapter 4, verse 15. Tingnan natin mo na sa Ephesians 4:15. Ang sabi ng Ephesians 4:15. Ang sabi dyan, but speaking the truth in love, may grow up into Him. In all things, speaking the truth in love. Amen. Speaking the truth in love. Sabihin mo sa Kanya ang salita ng Diyos na may kasamang pag-ibig. Amen. We need passion to share the Word of God. Amen. Kaya nga hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos, wala tayong passion. Oo. Bahala ka na. Wala kang passion, kapatid. Wala kang pag-ibig sa tao. Kaya kahit isang kusing na salita ng Diyos, hindi mo mabigyan. Ang problema mo, kapatid, wala kang pag-ibig sa tao. Pero umaawit ka, people need the Lord. People need the Lord. Kahit hirap-hirap ang boses mo, kumakanta ka. Oo. Pero kapatid, hindi ka nagsasalita ng salita ng Diyos sa tao para sila mag-grow up into Him in all things. Amen? Para mag-grow sila sa lahat ng bagay. In all things. Grow up into Him. Anong grow up? Para siya ay magkaugat, kapatid, sa pagkakilala sa Panginoon. Grow up, lumago, amen, unto Him. Magkaugat, lumago sa Panginoon. Amen. Malalim ang pagkilala nila sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. The more we know Him, the more we love Him, the more we serve Him. Amen. Oh. Alam mo, maraming Kristiyano, alanganin maglingkod. Kulang pa yun sa pagkilala sa Panginoon. Amen? Pag alanganin maglingkod sa Panginoon, hindi pa kilala ang Panginoon kung sino siya.
Amen. Pero kung alam niya na ang Panginoong Jesucristo, hari pala ng ari ito. Oo. Kung ikaw lingkod ng Diyos, alam mo, ang iyong master, ang iyong amo, ay king, hari ng mga hari, kapatid. Oo. Makilala mo? Oo. Dapat makilala natin ang Diyos natin, kung sino pinaglingkuran natin. Oo. Sabi ko, ako naglilingkod sa Diyos. Ako naglilingkod sa hari at doon ako naglingkod sa kanyang kaharian. Amen? Kung ang Diyos sa hari, mga kapatid, yung mga pangailangan ko, hindi niya kayang bigay. Amen? Oo. Hindi niya ako kayang bigyan ng brand new na sasakyan. Hari ang amo ko. Amen? Hindi niya ako masweldohan ng tama. Amen? Pag ako naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya, if you work for God, God will pay your service. Amen? Babayaran ka ng Diyos, hari. Yan eh. Siya ang may-ari ng silver and gold, sabi ng Panginoon. Hindi ka kayang sweldohan. Amen? Siya ang mayaman sa lahat, the creator of everything. Amen? Yan ang amo natin, kapatid. Amen? Oo. Yung amo natin sa lupa, naku po, minsan na wala yan. Amen? Oo. Minsan nagkukunwari lang yan na mayaman. Oo. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, diyan tayo naglilingkod sa Panginoon. Bakit ka pabayaan ng Diyos sa iyong pangailangan? Sa panahon ng pagsubok, bakit pabayaan ka? Hari siya ng hari, kapatid. We need to grow up in Him. Makilala natin siya kung sino siya. Amen. The powerful God. Makapangyarihan sa lahat. The God of impossible things. Yan ang Diyos natin, kapatid. Yung mga imposible na bagay, kaya niyang gawing posible. Amen. Siya ang Diyos ng milagro, mga kapatid. All power God. He is omnipotent God. Omniscience God. All-knowing God. Kaya nga sabi ni Job, He know it the way I take. Alam ng Diyos ang aking mga pinagdaanan. Bakit? God is omniscience God. Omniscience God. Siya ang maalam sa lahat, kapatid. Oo. Alam niya. Oo. Alam niya ang lahat ng tibok ng puso mo. Alam niya ang lahat ng sekreto mo. Di ba si Job? Alam niya ang lahat ng kayamanan mo. Alam niya ang pamilya mo. Oo. Alam ng Panginoon yan. He know it all. Things. What we possess today. Sipin mo yan. Sa Job chapter 1, alam ko, Job, ang iyong kayamanan. Mayroon kang 7,000 ships, mayroon kang 3,000 camels, mayroon kang 500 asses, mayroon ka pang mga gold and silver. Alam ko yan. May 3,000 camels ka pa. Alam ko yan, bilang ko yan. Sabi nga ni Matthew chapter 10 verse 33, but the very hairs of your head are numbered by God. Yung mga buhok mo sa ulo ay bilang ng Diyos yan. Kaya mo kaya bilangin yan. Subukan mo magbilang. Oo. Pag nabilang mo yan magapon, magpa-check up ka na. Bakit nagbibilang yan? May problema yan sa sarili niya. Gusto niya gayahin ng Diyos. Gusto mo maging gayong Diyos ka? Ang Diyos lang nagbibilang ng buhok. Oo. Ang bilangin mo, yung walang buhok. Yan, wala ka ng problema dyan. Pastor, wala kang bibilangin. Praise God. Wala kang bibilangin. Oo. Pero ang mga buhok, bilang ng Diyos yan. Di ba tayo, pag wala na pakialam, pag suklay-suklay mo, wala na. Amen. Alam ng Diyos, kapatid. Kaya we need to grow. To be mature in our spiritual life. Kaya nga din kanina, the Word of God is necessary for salvation and spiritual life. Oo. Amen, kapatid, grow. Marami kasing Kristiyano, grow in age. Matagal ng Kristiyano, pero hindi siya nag-grow spiritually. Amen. They grow in the church. Diyan na lumaki sa church, mula nang binanganak sa church, mula ng baby diyan sa church. Pero hanggang ngayon, di pa rin lumalago. Maraming ganyan, no yun? Magpo-full time ako sa church. Pwede ka naman ng full time kahit wala ka sa church. Amen.
Bakit pag nag-opisina ka, doon ka matulog sa opisina mo? Hindi naman doon ka maglaba sa opisina mo? Hindi. Pwede ka naman maglingkod sa opisina mo, uwian ka. Pwede ka naman maglingkod sa Diyos full time. No? Na hindi ka natutulog sa simbahan. Amen? Tutulog ka pag ulan lang. Amen? Oo. Pero makita natin, kapatid, pwede ka mag-serve sa Panginoon. Amen? Oo. Kasi ang tawag natin sa full time, yung natutulog talaga sa simbahan. Hindi po ganun. Maraming ganyan natutulog sa simbahan. Oo, pero may worship service na nagtuturo na ng Sunday school, ang worker nandoon pa sa banyo, natutulog. Ay, natutulog, naliligo. Pero may may man ganyan. Sa loob na ng simbahan nakatira, worker na late pa. Late pa. Naliligo pa lang sa banyo. Oo. May Sunday school na nakandarapa na yung mga tao. Siya nandoon pa, hindi makapasok ang mga nagsisimba sa simbahan kasi may worker doon sa loob, naliligo pa. Amen. Bakit? Walang paglago. Kaya kahit saan ka titira, kapatid, kung maglingkod ka sa Diyos full time, kahit may business ka pa, if you serve God full time because serving God is a matter of heart. Sa puso mo yan, pwede ka maglingkod Oo, na hindi ka full time. Oo. Pwede ka maglingkod sa Diyos na hindi ka Bible student. Kasi minsan ang Bible student, sila yung mga lingkod ng Diyos. Pwede ka mag-serve sa Panginoon na hindi ka Bible student. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Mayroong Kristiyanong ganun, hindi lumalago hanggang ngayon. Oo. Hanggang ngayon, inaakay pa rin. Inaalalayan pa rin na instead na sila mag-alalay sa mga bagong Kristiyano, sila pa rin ang tinuturuan instead na sila dapat magturo ng mga kapatid. Kaya hindi siya magagamit ng Panginoon, kapatid. Oo. Bakit hindi niya binibigyan ng alaga ang salita ng Diyos, kapatid? Oo. Maga pa. No? Introduction pa lang ako. Amen. Oo. Maganda sa salita ng Diyos, no? Appetizer pa lang, busog ka na. Oo. Lagyan mo na ng kanin para busog ka na. Oo. May ganun, Noodles pa lang, lagyan mo na ng kanin, wala na. Oo. Ganun ang salita ng Diyos, kapatid. Oo. Baka hindi natin mapuntusan ito, kapatid. Isa lang ang rason bakit hindi ang Kristiyano lumalago. Hindi niya binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Pero sabi ni Job, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. That's why the word of God is necessary for our salvation. This necessary for our spiritual growth, kapatid. Na dapat, kapatid, na pagkatapos tayo na bautisman, dapat tuloy-tuloy tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Oo. Kasi marami nagsasabi, Pastor, kailan kayo matatapos ang aking mga pag-aaral ng salita ng Diyos, mga Bible study natin? Pastor, kailan matapos? Hindi pa matatapos, kapatid, hanggang ikaw ay buhay. Amen? Oo. Ibig sabihin, Pastor, hindi rin matatapos ang pagmemerinda ko sa mga worker pag pumunta. Oo. Ang Diyos magpo-provide ng mga merienda. Hindi naman yan ang punta nila sa merienda. Pero wala nang amen. Pero minsan, ang totoo talaga, ganyan naman talaga. Pag wala kaming merienda, magbisita muna tayo doon kay kapatid. Baka sis, mayroon kang pwede makainom ng tubig. Bibigyan baka masama, masama kayo mainom ng tubig. Parang gutom ako sama mo na ng biskwit. Oo. Tapos, nagkikwentuhan konti hanggang inabot ng tananghalian. Pagkapos tanghali, may take out pa. No, kapatid. No. Kaya yung ganun, mga kapatid, kaya igit pa yan sa pagkain, ang salita ng Diyos. Amen? Bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Tuloy-tuloy tayo sa salita ng Diyos, kapatid. Because Bible education is continuous. Continuous learning. Amen? Ang salita ng Diyos ay continuous learning to everybody. Kaya Bible education is continuous. Di ba ganun ang education? Maging sa edukasyon.
That's the meaning of education. Education is transferring knowledge, abilities, influence to another. That is education. And education is continuous learning. Continuous learning. Pag sinabing continuous, never-ending learning. Education yan, di ba, sa mga education? Sino nag-aaral ng education? Si Brother Fernan, si Shemi, si Mr. Claire. Alam nila yan, mga kapatid, na education is continuous learning. Amen. Continuous learning. Kahit graduate ka na, learning ka pa rin. Oh, may classmate kami, 85 years old, kapatid. Nung classmate namin, tinanong ko lagi kaming katabi, Sir, 85 years old ka na. Baka next year may appointment ka na. 85 years old na eh. Oo. May baston pa, hinihila na ng lupa. Sir, sabi ko, bakit ka nag-aaral pa? For what? Kasi conscious lang ako sa'yo. Classmate ko 85 years old. Conscious lang kasi ako. Sabi niya, hindi. Because education is continuous learning. No matter age, doesn't matter. Yung sabi niya sa akin. Kaya pag mayroong mga class sa kami, siya kagad presidente. Iboto natin si Sir, presidente kagad to. Nakakaya naman ang presidente natin, 85 years old to eh. Laging panalo kagad. Hindi ko na alam kung matagal na yun. Baka na. Sabi niya, gusto ko bago mamatay, ako ay makatapos sa pag-aaral. Teacher na siya eh. Grade 6 na natapos niya. Kasi nung una kasi panahon, grade 6 ka, teacher ka na. Amen. Ngayon, grade 6 na, anak ko po. Abaka pa rin. Oo. Abakada pa rin. Amen. Oo. Kaya mga kapatid, continuous learning yan. Pastor ka, continuous learning. Oo. Tuloy ang pag-aaral. Oo. Araw-araw, lalo nga nag-aaral ang pastor. Oo. Kahit ako nagbabiyahe, aral ng salita ng Diyos. Amen. Bubuksan ko ang mga station yan, kung sino mga radio station, magmay salita ng Diyos. Nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Oo. Nung isang araw nga sabi niya, Papa, kain na tayo doon sa may lote. Sabi ko, mamaya na konti. Kasi nakikinig pa ko ng salita ng Diyos. Oo. Oo. Nakikinig ko sa mga preachers, mga pastors, Baptist pastors. No. I love to listen for the preaching of the Word of God. Amen. I love to listen to hear the Word of God. Mas maganda nga ako'y nakikinig kaysa nagsasalita. Amen. Anong isipin mo? Magpipres ka o magkikinig? Mas maganda makinig ka. Kasi una, hindi ka na nag-aaral. Amen. Ito, mag-aaral ka pa. Oo. Kahit sa higaan ka, ano kaya, Panginoon, bigyan mo ako ng mensahe, Panginoon. Ano kaya? Tapos ibibigay ng Panginoon. Babangon ka ating gabi, ilisista mo sa notebook. Baka pagising mo, nakalimutan mo na. Amen? Ang Diyos ang naglalagay ng mensahe. Panginoon, kaya ibibigay ko mensahe sa'yo. Ito, si Job ang ibigay mo. The Word of God is necessary for survival. Survival. Yan, kapatid. Kaya kahit ano ka, ministry mo, Sunday school teacher ka, we need the Word of God. Preacher ka, you need the Word of God. Choir ka, you need the Word of God. Amen, lahat po yan. Bible student, you need the Word of God. Kahit hindi ka Bible student, be a student of the Bible. Amen? Kasi akala nila, mga Bible student, nag-aaral ng Bible lang. Tayo po pwede. Kahit hindi ka nagba-Bible school, pwede ka mag-aaral sa Biblia. Be a student of the Bible. Amen? Everybody must be a student of the Bible. Even you are not a Bible student. Amen? So the Word of God is necessary. Not only for our salvation, not only for our spiritual growth. Dito na po tayo sa part 2. Part 2. At least kahit isang puntos lang. It is necessary for our survival. Survival. Ito po, mga kapatid, sinabi ni Job, kapatid. Ito ang salita ng Diyos. Bibigyan ko ng halaga dahil ito ang salita ng Diyos na ako nakasurvive sa gitna ng pagsubok. Sabi niya, I know. Ang sabi niya doon, balik tayo doon sa ating
Job 23. Sabi niya, He knoweth the way that I take. When He tried me, I shall come forth as gold. Amen? Hindi madali nadadaan ka sa matinding pagsubok, kapatid. Hindi madali, kapatid, na tayo dadaan sa apoy ng mga pagsubok at apoy ng problema, kapatid. Hindi ganun kadali. Oo. Inaapuyan ka. He tried me, forth as gold. Amen. Makita natin, kapatid, ito ang nangyari kay Job, kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sabi niya, I know it the way that I take. When I tried me, I shall forth as a gold. My foot hath held His steps. Nanatili ang aking mga paa sa tamang direksyon. Hindi ako lumihis, sabi niya. When He tried me, I come, sabi niya, my way, and I have kept. Manatili ako. And not decline. Hindi ako lilihis, Panginoon. Magstay lang po ako sa iyo, Panginoon. Bakit nanatili si Job sa Panginoon, sa kanyang mga salita, kapatid? Nanatili siya sa Panginoon. Bakit? Dahil may salita ng Diyos. Alam niya ang mga pangako ng Diyos, Panginoon. Alam mo ang pinagdaanan ko. Alam mo ang aking problema. Alam mo ang lahat ng aking mga substance. Wala akong ikubli sa iyo. Alam mo ang aking mga sekreto, Panginoon. I know, alam mo ang aking mga problema ngayon. Alam mo ang aking naramdaman ngayon. Alam mo ang aking naranasan ngayon. He knoweth the way I take. Sabi niya, ang salita lang Diyos ang pwede pangawakan ko para ako masurvive sa aking problema. Ano ba yung word na survive? To come safely through. Yan ang meaning ng survival. To come safely through. Madaanan mo ang rough road, pagsubok sa buhay, na ikaw makarating sa dulo na safe and sound. Yan, safe and sound buhay ka, kapatid. Di ba mahirap pag may pagsubok, kapatid? Baka hindi na ako makasurvive nitong araw na ito. Mahirap mag-survive, kapatid. Kaya yun na lang ang pag-asa natin, salita ng Diyos. Ang pag-asa ni Job ay ang katapatan lamang ng Diyos. Amen? Alam niya ang Lamentation 3:21, Great is thy faithfulness, they are new every morning. Alam ko, Panginoon, araw-araw may bago kang blessing sa akin. Katulungan mo ko, Panginoon, sa araw na ito na makasurvive ako sa araw na ito. Katulad ng panalangin ni Matthew, give us this day our daily bread. Panginoon, bigyan mo ko sa araw na ito ng aking pangailangan. Bigyan mo ko, Panginoon, ng kalakasan para masurvive ako sa araw na ito. Ganun ang naranasan ni Job, kapatid. Amen? Survival to come safely through. Malampasan niya. Safe and sound. It came to pass. Amen? Oo. Maranasan niya, malampasan niya ang mabigat na problema, kapatid. Oo. Parang imposibleng masurvive. Amen? Parang si Moses, kapatid, ano? Parang mahirap mag-survive. Oo. Nandoon na sila sa dead end, kapatid. Nandoon na sila sa Red Sea. Ay, naku, paano ito gagawin natin? Oo. Doon, alam mo, pag ang wala na tayong gagawin, doon naman gagawa ang Diyos. Yan ang maganda sa Panginoon. Pag wala ka ng resources, siya naman ang gagawa. Pag wala ka ng daan, siya ang gagawa ng bagong daan. Si Moses, kapatid, wala ng daan, dead end na, dagat na. Pero sabi ng Panginoon, ang Red Sea, I will make you highway. Amen. Ginawang highway. Amen. Ang pag-construct ng highway, mga 10 years yan. Ito, in seconds, kapatid, naging highway. Oo, doon pa sa highway, may mga blessing pa, may mga isda pa silang dinaanan, dinala pa nila. Pagdating sa may kabila, nag-ihaw-ihaw pa. Amen. Impossible to survive. Amen? Parang isang sasakyan na aksidente. Ano, tingnan mo? Total wreck ang sasakyan. Oo. Parang lata, durog-durog. Pero makita mo, nabuhay pa yung passenger. Meron nangyari sa isang aming kapatid dati. Oo.
Nangyari sa amin yan, ano? Bumaliktad ang isang ang kotse, nandoon mga patira nakasakay, durog-durog ang sasakyan. Oo. Pero makita mo, buhay sila. Oo. Lumabas sa maliit na bintana. Oo. Buhay pa rin ang mga tao. Yan ang ibig sabihin niya, kapatid, survival. Ang sawag natin, miraculous survival. Amen? Miraculous survival. No? Magkaroon tayo ng miraculous survival, mga kapatid. The Word of God is more necessary for our survival, kapatid, sa panahon ng pagsubok. No? Survival. Like Job, kapatid. Kaya nga sabi niya, more than my necessary for, because this is necessary for my survival in times of trials. Yan. Siguro unang puntos lang ibigay ko ngayon. In times of trials. The Word of God is necessary, more necessary for our survival in times of trials. Amen. Trials. Alam naman natin kung gaano ang pinagdaanan ni Job. Dumaan si Job sa pinakamatinding pagsubok, pinakatinding problema, kapatid. Matinding trials ito, kapatid. Parang makita natin ang problema ni Job, parang wala nang katulad. Hindi natin kayang lampasan at pantayan ang problema ni Job, kapatid. Napakabigat. Oo. Pag-aralin natin ang chapter 1, mga kapatid. Dito ay inaisa-isa ng Panginoong Kristo, ng Panginoon ang mga matinding pagsubok. Alam mo, pag nakaranas ka ng katulad ni Job in times of trials, hindi ito basta-basta trials, ha? Napakabigat itong trials. Sabi nga na, kinumpara ni Job, katulad ako ng ginto na dinadaan sa apoy. Nakita na kayo ng dinadaan ka sa apoy? Oo. One time, nakita ko sa Facebook, yung isang mag-asawa, yung mag-asawa, kapatid, ay hindi, nag-away sila. Oo. Alam mo yung asawa niya, siguro may tama sa utak yun. Sinilaban niya ang kanyang misis. Binuhusan niya ng gas. At sinilaban, nasunog, 3rd degree burn. Kumakailan din ganun, di ba? Yung namatay talaga yun. Namatay talaga yung konduktora sa bus. Oo. Na nagsiselos silang dalawa, binuhusan ng gas. Pati bus sunog. Oo. Ganun, kapatid, gang naranasan ni Job. Oo. Fire, kapatid. Pinakamatinding pagsubok kay Job, kapatid, katulad ng siya'y dumadaan sa apoy. Oo. Nakita namin sa Facebook yung nasunog na babae. Buong katawan niya, 3rd degree burn. Grabe ang iyak. Hindi ko kayang pakinggan ang kanyang mga hinaing at mga sigaw at iyak, kapatid. Oo. Ganon, kapatid. Ang naranasan ni Job, kapatid, mabigat na problema, kapatid, pag ikaw ay, pag mayroong mga nakaranasan na gano'n na matinding pagsubok, kapatid, no, mabigat na pagsubok, mabigat na problema, na parang nanginginig na ang iyong mga buong kalalamnan. Nakita niyo yung gano'n, ano? Yung mga ugat-ugat mo ay nanginginig na sa kabigat ng problema. No, sa kakaisip ng problema, nang isip mo, ang utak mo ay parang sasabog. No, parang wala ka ng lakas at gusto mo na, Panginoon, babalik ka na, Panginoon, ngayon na. Nakaranasan kayo ng ganyan. No, pag may bigat na pagsubok. Pati nanalangin ka na sa pagbabalik ng Panginoon, Lord, mag-second coming ka na, Panginoon, mag-rapture ka na, Panginoon, para ako'y aangat na sa alapahap. Katulad ng agila. Amen? Ito, imagine niyo, ito ang pakiramdam ni Job, kapatid. Parang sasabog ang kanyang kaisipan, kapatid, na parang wala na siyang lakas, kapatid, na wala na siyang ganang kumain, kapatid. No? Kaya nga sabi niya, kahit hindi ako kakain ng physical na pagkain, basta ako may salita ng Diyos, sabi ni Job. Sa matinding problema niya, kapatid. Oo. Parang gusto niya nang tumira doon sa lapaap at ayaw niya na may kausap na tao. Oo. Ito si Job, kapatid, nangyari sa kanya matinding
problema. Kaya nasabi niya, the Word of God is more necessary for me. In times of trials, this is my survival. Ito lang ang makasurvive sa akin, ang salita ninyo, Panginoon, na mayroon kang pangako sa akin. Ganon, kapatid. Ito si Job, matinding trials. Amen? Ngayong umaga, ikaw, kapatid, alam ko may mga trials tayo isa-isa. May mabigat, may magaan, may sobrang bigat, may hindi na natin kaya, kapatid. Pag hindi natin kaya, bigay natin sa Diyos. Kapatid. Bigay natin sa Panginoon. Kaya ito, Panginoon, mabigat na pagsubok ang naranasan ni Job. Baka ikaw ngayon ay may bigat din na problema, kapatid. Kailangan natin, the Word of God is necessary. Amen. Great trials, mga kapatid. Itong nangyari kay Job. God allowed trials. God allows Satan to afflict us, to try us, to test us. Kapatid, ito gawa ni Satan. Pinayagan lang ng Diyos. Amen? May mga pagsubok, kapatid, na gawa ni Satanas. Pinayagan ng Diyos to test us. Amen? Nakita natin sa verse 8. Sa Job, tama yan, 1. Verse 8. Chapter 1, verse 8. Bakit nasabi nito? Sa chapter 1, sabi niya, has the Lord said, Satan, the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? There is none like him, perfect, one that feareth God, and eschewed evil. Sabi niya kay Satanas, did you consider my servant? Nakita mo ba ang aking lingkod, si Job? Walang katulad yan. Walang katulad. None like him in the earth. Walang katulad. Perfect, upright, one feareth evil. Sabi ng Diablo, sa verse 4, chapter 2, verse 4, Satan answered, the Lord said, skin for skin, that man hath will. He gave for his life, but put thine hand now and touch his bone, and flesh will curse to thy face. And the Lord said, Satan, behold, is thine hand, and save his life. Sabi niya ang Panginoon, subukan mo. Bigyan ng sakit, sabi ni Satanas. Subukan mo bigyan ng sakit yan. Kung hindi ka sumpain yan. Ang sabi niyan sa Satan ng Diyos, ano? And Satan answered, Lord said, skin for skin. Ano yun? Boils, nagkaroon siya ng boils. Kung mababasa pa natin dyan, nagkaroon siya ng piksa. Boils sa katawan, buong katawan, kapatid. May boils, kapatid. Katulad ng kinikwento ko. Alam mo bang skin for skin, boils, para kang na third degree burn. Buong katawan yan, kapatid. Pati kuko yata yan. Buong katawan. Katulad ng babae na kinikwento ko kanina, puro iyak, aray, aray, aray. Ang sakit. Buong magapon, kapatid. Help me. Parang wala ng pag-asa. Alam mo ba, yung third degree burn, na hindi ka makatulog, hindi ka makakilos, hindi ka makakain, mahapdi, pain, buong katawan. Ito po naranasan ni Job. Pain. Matinding. Baka sabihin, Panginoon, kunin mo na ako kung ganito na lamang. Pero si Job hindi nagsusuko, kapatid. Sometimes ganun, mga kapatid. God allow sickness and diseases, cancer in our lives, mga kapatid. To see the power of God in our lives. Amen? Para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. In the midst of trials, in the midst of pain, boils, kapatid. Napakahirap itong sakit, kapatid. Hindi mo malagyan ng bandage. Kapag nilagyan mo ng bandage, lalong sumasakit, sumasagi, kahit saan ka pupunta, kapatid. Wala kang mula talampakan hanggang ulo, kapatid. Nandoon sa verse 7, Job with sores wells from the soul
of his foot unto his crown, from foot to his crown, mula paa hanggang crown, hanggang dito sa ulo, hanggang sa anip, kapatid, puro boils. Imagine. Oo. Yung daliri mo lang napaso lang konti, kapatid, ay mainit ng ulo mo. Parang gusto mo nang pumatay ng tao. Oo. Lalo na ito si Job, kapatid. Buong katawan. Oo. Buong katawan yan, kapatid. Napakasakit yan. Imagine niyo, skin for skin. No? Para siyang binalatan ng buhay, kapatid. Third degree burn. Ito ang karanasan ni Job, kapatid. God allows sickness, diseases, cancer in our lives. At masasabi mo kaya, bless the name of the Lord. Makakanta mo kaya, glory to His name, glory to His name. Makakanta mo kaya yan? Napakahirap niyan, kapatid, kantahin mo. Glory to His name, pero binalatan ka. Ito ang nangyari kay Job, kapatid. Oo. Imagine natin. Madali lang mag-serve sa Panginoon pag maayos ang katawan mo, kapatid. Mihinga ka, magdali lang maglingkod sa Panginoon. Pag marami kang pera, puno ang bulsa mo, puno ang pitaka mo, puno ang refrigerator mo, madali lang, bless the Lord, praise the Lord, glory to His name. Pero pag mga kapatid, ay wala nang balat ang katawan mo, kapatid. Oo. Sasabihin mo, hindi mahalaga sa akin ang milyones, Panginoon. Kahit milyon pa, Panginoon, basta ang balat ko, wala akong sakit, Panginoon. Oo. Katulad ng isang mayaman, no? Chinese woman, may cancer. Ang sabi niya sa doktor, Dok, pagalingin mo ko, Dok, gawin mo ang lahat, babayaran kita, Dok. May cancer. Anong sabi ng doktor? Wala na akong magagawa. Ay, sabi ng the wealthiest woman, alam mong ginawa niya? Sinabog niya ang pera sa entrance ng ospital. Kapatid. Oh. Sabi niya, money is useless. Amen? Money is useless. Millions of money is useless. Pag ikaw ay, money is useless to a dying man. Pag ikaw humihinga, hindi ka na mag-iisip ng milyon na pera, kapatid. Ang iniisip mo, Lord, bigyan mo pa ako ng oxygen. Kapatid. Hindi ka humihingi kahit ilang milyong pera. Yung alam mo isang Indonesian, the richest man, Malaysian. Oo. Nang nalaman niya may cancer, kapatid. Billions of money. Alam mo, bago siya namatay, inuha niya ang kanyang pera sa bangko, winidraw niya. At sabi niya, lahat ng mga mahirap, magpila kayo, ipamimigay ko ang lahat ng aking kayamanan bago ako mamatay. Kasi money is nothing. Money is useless, kapatid. Minsan, binibigyan natin ng alaga. Ang pera, kapatid, hindi po yan nagsusustain ng ating buhay ang pera. May mga bagay na hindi kaya bilhin ng pera. You cannot buy oxygen. You cannot buy life. You cannot buy health. You cannot buy sleep. Masarap ang tulog mo, kapatid, hindi mo na kayang bilhin yan. Alam mo ba, pag may problema ka, kahit ilang sleeping pills ang inumin mo, hindi ka makatulog, na babalisa ka, kapatid. Hindi ka makatulog, parang matagal ang gabi. Kailan na ba maaga? Hindi ko pa narinig ang tumilaok ang manok. Gusto mo na tumilaok ang manok kasi hindi ka na makatulog ka nagbabalisa ka sa iyong problema. Ganon ang naranasan ni Job, kapatid. Pero sabi niya, the word is necessary for my survival. Makasurvive ako lang, Panginoon, dito. Amen? Makita natin, kapatid, sa panahon ng trials. Itong nangyari kay Job. Oo. Karamdaman. Oo.
Di bali, wala tayong pera, kapatid. Basta tayo ay walang karamdaman. Amen? Anin mo yung malaki ang negosyo mo, katulad ng aming binisiran doon sa Manila, kapatid. May-ari siya ng restaurant, kapatid. Restaurant, sikat na restaurant. Sinira namin ang salita ng Diyos. No? Sabi niya sa kasama kong pastor, mabuti pa kayo. Nakakain kayo ng masarap. Ako hindi na makakain. No, tubig lang ang inakain ko, iniinom ko. Bakit? Mayroon siyang cancer of the tongue. Hindi niya malasahan ang lahat ng pagkain. Oh. Tayo, salamat, mayroon tayong appetite. Amen? Oo, talbos ng nakamote ay masarap na. Para ka nang kumain ng beefsteak, kapatid. Oo. Tilapia lang na sinigang, ay naku po. 5 pinggan ng kanin. Ubos. Oo. Biro mo yan, ano? Blessing yan ng Diyos sa panlasa. Isipin mo yan ang aming bina-Bible study, kapatid. Naiinggit sa amin. Binigyan kami ng kare-kare na may bagoong. Oo. Bagoong na may kare-kare. Oo. Pares lang naman yan kahit balik-balikan mo. Ano ang ulam mo? Ay, bagoong lang, pastor, na may kare-kare. Oo. Bagoong lang kami, pastor, na may kasamang kare-kare. Kasi hirap lang kami, kaya bagoong na may kare-kare. Amen? Restaurant. Nainggit sila sa amin, kapatid. Kaya salamat, mayroon kang panglasa. Oo. Pag wala kang panglasa, ay magsuob ka na. Magsuob ka na, kapatid. Oo. Marami dito niyan, ilang suob na. Hindi pa rin mawawala ang panlasa. Oh, no, blessing sa atin, hindi nawala ng panlasa. Oo. Sa gitna ng pandemic ng COVID-19, ang panlasa, nandyan pa rin. Oo. Pagtapos hanggang ngayon, mga kapatid, dahil lalong tumaba. No? Oo, lumubo. Bakit? Wala eh. Amen. Ubod ng saging, naubos ang saging doon sa lote. Oo. Sabi ko, ilan kayang baboy na naman mabili natin nito? Kasi bawat saging may baboy. Oo, lagyan ng tanglad. Yung ubod ng saging. Oo. Ginawang gulay. Oo. Kaya motid, salamat tayo sa Panginoon. Blessing na po yun. Maraming mga bagay. There are things that money cannot buy. Oo. Gumising ka ngayong umaga, praise the Lord, kahit wala akong pera, pero ako'y buhay. Maraming sa ospital ngayon, magbisita kayo, kapatid, mga milyonaryo pa, pero mga kapatid, hindi na nag-iisip ng milyon nila, kapatid. Ang iniisip nila, makahinga lang sila, okay na. Amen. Tapos ikaw, naghanap ka pa ng pera. Oo. Kapatid, sapat na araw-araw ang binibigay ng Diyos sa atin. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Matapat ang Diyos sa atin araw-araw, kapatid. Ito naranasan ni Job, kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Job, did you consider servant Job, my servant Job? Nakita mo ba, Satanas, ang aking lingkod? Walang katulad niyan. Siya ay perfect. Siya ay matured na Kristiyano, na kapatid, hindi basta-basta bumibigay. Per God, may takot yan sa akin. Uneschewed evil. Pero sabi na, subukan mo, may sakit yan. Bigyan mo ng sakit yan. Yun, kapatid. Yun nangyari. Verse 9, ano? Tingnan sa chapter 2, verse 9. Then said, tama ba ito? 1 verse 9. And Satan answered, that Job feared God, for note, hast not thou made an hedge about him, about his house, about all he hath on every side, hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land? But forth thine hand now touch all the heart, and they will curse thee to thy face. No? Ano sabi ni Satan? Hast thou made doth Job fear God for naught? Amen? Totoo nga yan, Panginoon. Faithful ba yan si Job? No? Ganon ang diablo, kapatid. He answer, question mark. Amen, sa ating buhay. Amen? Ganon si Satanas, kapatid. Oo. Tinuturoan tayo mag-question sa Diyos. Amen?
Don't Job fear God? Pero may ang salita ng Diyos ginagamit niya, bilagyan niya lang ng question mark, kapatid. Amen? Ganon si Satanas, naglalagay sa atin ng question mark sa buhay natin, kapatid. Alisin natin ang question mark sa Panginoon. Palitan natin ng exclamation point, kapatid. Na maraming surprises ang Diyos sa buhay natin, kapatid. Satan answered the question mark, give question mark, mga kapatid. Totoo ba yan na may takot sa iyo yan? Sabi ni Satan. He put doubt in our mind, kapatid. He motivates us to question God. Hinahamon tayo. Questionin mo ang Diyos. Totoo nga yan? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Natulungan ka sa panahon ng iyong problema? Totoo ba yan na malampasan mo yung problema? Amen. Ganon si Satanas, kapatid. Sabi niya, kaya nga matapat lang yan, Panginoon, kasi pinagpala mo, pinagyaman mo, marami siyang mga cattle, marami siyang camel, 7,000 sheep, 3,000 camels, may, makita natin, 3,000 camels, 3,000 na Fortuner yan, mayroon siya, pero sabi ni Satan, subukan mo, alisin yan, kayamanan na yan. Alisin mo yung silver cattle, oxen, camels, great house, alisin mo yan. Pag hindi ka sinumpa, iwan ko lang. Amen. God permits Satan to test His children. Amen. Inaalaw, pinayagan, minsan pinapayagan ng Diyos ang dyablo para tayo subukin. Amen. Katulad ni Job, kapatid. Subukin tayo, kapatid. Sinusubok ng Panginoon. Amen. Subukan mo yan. Kung alisin mo ang kayamanan niya, alisin mo ang mga pera niya, alisin mo yan ang lahat. Kaya nandyan lang yan kasi matapat. Tingnan natin kung sisimba pa yan. Kasi pumupunta lang yan sa simbahan kasi may negosyo. Pupunta lang yan sa simbahan kasi may sisingilin, may pautangan, may pahulugan, ano pa. May bibintahan lang yan. Kaya mayroong makukuha yan sa simbahan kaya nagsisimba. Alisin mo yan lahat. Kasi may mga Kristiyanong ganon, wrong motive. Amen. Nagsisimba lang, hindi naman talaga sa Diyos. Ang sinisimba niya ay pera. Amen. Alisin mo yan. Great trials, kapatid. Job was experienced great trials. Hindi basta-basta ito, kapatid. Pero makita natin. Ang sabi rito, baybayin na natin, dito natin, basahin na natin ang mga pagsubok na dumating kay Job. Makita natin. In verse 13. There was a day when the sons of daughters eating and drinking eldest brother's house. There came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing and feeding beside him. Then the Sabaeans fell upon, verse 15, and took them away and slain his servants, the edge of the sword, and they only escaped alone to tell thee. Amen? Makita natin, verse 14. Napabigat ito. Habang sila ay nagsisiyahan, nagpipilosip, nagkakainan, biglang dumating ang mabigat na problema. Mga kapatid, dumating ang mga Sabaeans. At sinabi, nagbalita, sabi niya, lahat, ang mga oxen, habang kami ay gumagawa, ang mga oxen mo, 1,000 na oxen, tinangay lahat. Ang mga 500 asses, mga kabayo, tinangay lahat. At pinatay ang mga servants, ako na lang ang natitira. Amen. Napakabigat kaya yan. Amen. 1,000 na mga oxen, mga baka. Magkano ang isang baka ngayon? 20,000, 15,000 ang payat. Pag mataba, 20,000. Ilang 20,000 yan, kapatid? Mayroon pang mga kabayo, kapatid. Great trials. Nawala lahat, kapatid. Isang idlap. Isipin mo yan, naka-experience na kayong ganyan. Na ang ganda-ganda ng fellowship, ganda-ganda ng ano, tapos bigla may balita. Ops, mayroong nangyari. Hindi magandang balita. Para kayong sinakluban ng langit, kapatid. Hindi mo alam ang maintindihan kung ano ang gagawin mo, kapatid. Dumaan ang pagsubok, great trials. At hindi pa yung kapatid, in verse 14, and there came a messenger, sabi niya in verse
16. Hindi pa natapos nagsasalita, dumating naman ang isang servant. Sabi niya, dumating ang apoy sa langit, fire from heaven. May kidlat siguro ito. Kapatid, 7,000 ships burn, naging abo. Isipin mo yan, kapatid. Ano? Lahat ng mga tupa, 7,000 ships. 7,000. Isang kambing lang, kapatid, magkano na? 3,000. Marami kang magagawa sa kambing. May papaitan, may kalderita, may adobo, may ano pa. 7,000 yan, kapatid. Bigla na lang na buti sana kung nilitson yan. Wala, naabo. Cremate ang lahat, kapatid. Consume them. And I only alone to tell thee. Isipin mo yung kapatid. Kasama pa ang mga tauhan niya doon, kapatid. Isa lang ang natitira para magbalita sa kay Job, kapatid. Napabigat yan. 7,000 ships, kapatid. Isang pusa lang, kapatid, no? Dito, may isang pusa lang kung nasagasaan yan, kapatid. Parang ako'y patayin na eh. Binayaran ko na lang ng 3,000 ang isang pusa, kapatid. Yan. Sa kapitbahay. Sipin mo. Isang pusa lang, kapatid. Galit na sa akin. Ito 7,000 ships na namatay. Ano kaya ang sama ng loob niyan, kapatid? 7,000 ships. Ano kaya ang pakiramdam ni Job sa 7,000? Kasi nakakita na ko ng taong masama ang loob eh. Pumunta rito, sinugod ako eh. Iba yung tingin niya sa akin eh. Hindi na siya makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi na tatanggapin ang mga tracts na binibigay ko. Pero binigyan ko ng sobre, ay tinanggap niya naman. Biro mo yan. Isang pusa lang namatay. Di ba yung aso rito namatay? Ang pangalan niya si Tites. Si Tites pangalan. Namatay. Diba mga kapatid? Kami ay nalungkot. Sobrang lungkot, kapatid. 14 years. Umiiyak si Oka. Kinonsin siya. Kasi hindi ko binibigyan kasi ng pagkain eh, kaya ganun. Makita natin, kapatid, no? Sobrang lungkot kaya. Aso lang yan eh. Ito, 7,000 ships. May camels pa, 3,000 camels. Ay, 3,000 camels, magkano yan? 3,000 na Fortuner, magkano ang Fortuner? 1.5 times 1.5 times 3,000, magkano? Magkano, Michael? 3,000. 3,000 na Fortuner mawala sa'yo. Bisikleta lang nga nawala eh, para ka nang papatay ng tao. Amen? Meron kang kilala, bisikleta lang eh, parang gusto na lahat kami mga full-time, gusto na kaming patayin eh. Amen? Meron ganyan eh, amen? Bisikleta lang nawala. Ito, 3,000 na Fortuner ang nawala. Pero napabigat itong pagsubok, kapatid. Isang idlap lang ay mawala na ang lahat, kapatid. Inipon niya lang taon yan, kapatid. Ang kayamanan na yan, tapos natangay lang at nawala ang lahat. Matinding pagsubok, mga kapatid. Parang nakakanginig ng laman ito, kapatid. Ang pagsubok. Bakit kung tayo yan, paano kaya ang reaksyon natin? Siguro para kung nakalutang na sa yalapaap niyan, kapatid. Parang sasabog na ang utak ko. Amen. Parang mainit na ang ulo ko. Meron akong naka-experience, kapatid, sa probinsya, 20 pesos, kapatid, ay gusto nang kumuha ng panaksak dahil hindi makabayad ang 20 pesos. Di ko bakit? Hindi kasi nagbabayad ng utang niya. Baka anong utang? 20 pesos. Sabi ko, ito 50 pesos. Pati yung panaksak mo, biling ko. Biro mo yung tumbira naman tang taong to. Nag-aaway sa kalsada. 20 pesos, kapatid. Ito, billions pesos. Hanggang ngayon, di pa na makwenta ni Brother Michael kung magkano ang 3,000 times 1.5. 4 billion 500. 4 billion 500 ang nawala. Isa lang na item ang nawala. Camel lang. Hindi pa kasama ang mga oxen. Hindi pa kasama ang asses. 4 billion, 5? 4 billion ang nawala. Kapatid.
sayang naman itong camel na ito. Ito ang pinakamatinding pagsubok ni Job, kapatid. Saan yan? Verse 18. Tapusin ko lang, kapatid. Verse 18. Ito pinakamatindi. Matindi na yan 4 billion. 4 billion ang nawala sa iyo. Oo. While he was speaking, there came another said, Son, verse 18. While he was yet speaking, there came another also, thy sons and daughters were eating and drinking wine, their eldest brother's house. Behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house and fell upon young men, and they are dead. Napakabigat ito, kapatid. Tingin ko hindi ka makahinga nito, kapatid. Pati ako hindi makahinga, kapatid. Yung 7 sons and 3 daughters, mga magaganda, mga anak ni Job, kapatid. Dead on the spot, ang 10 anak, kapatid, sabay-sabay. Wow! Napakabigat to, kapatid. Napakasakit. Di bali, mawala na ang camel. Di bali, mawala ng sheep. Di bali, mawala ng oxen. Pero ang pamilya ko, iba ito. Iba ito. Mabigat ito. Oo, nagsisiyan ang mga anak ko. Nagpipilosip sila. Nagtatawanan sila. Tapos biglang may malakas na buhawi dumaan sa kanyang bahay. At lahat po yun, kapatid, ang mga anak niya, dead on the spot, kapatid. Ay, naku po. Lahat namatay. Did you imagine, ilagay mo sa sarili si Job, kapatid, anong naramdaman natin, kapatid? Oo. Oo. Isa lang ang anak mo namatay. Meron tayong isang kapatid, isa lang ang namatay anak niya a week ago. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makamove on pag-pray po natin. Isang kapatid natin. Oo. Kaya mga kapatid, napabigat. Itong pinakabigat, kapatid. Oo. Naramdaman, makikita natin, kapatid. Baka, mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang ating problema sa ngayon, kapatid. Oo. You are in great trials today. Hindi ko alam, pero alam ng Diyos ang iyong problema, kapatid. No? May problema ka ngayon. Oo. Na manawalan ka ng mahal sa buhay, kapatid. No? Oo. Lahat-lahat nawala kay Job. No? Maybe ang problema natin, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, kapatid, na nawala ang ating negosyo, mga kapatid. Pero si Job, anak ang nawala, kapatid, pamilya ang nawala. Think about the great trials of Job, mga kapatid. Ang sabi niya, the word of God is necessary. Kailangan kong salita ng Diyos for my survival, to endure, to continue, to withstand. Paano ako makasurvive? We need the Word of God. Nawala na ang aking mga oxen. Nawala na ang 500 asses. Nawala na ang 7,000 sheep. Nawala na ang 3,000. Nawala ang mga anak ko, mga kapatid. Pero in spite of that, Job, he never complained God. He never questioned God. Bakit ito nangyari sa akin? Matapat naman ako, nagbibigay naman ako, nagsusulwining naman ako, lagi naman ako sa simbahan, mga kapatid. Pero Job never complained God. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Instead, Job complained, bumangon siya, and he fell down in verse 20, and worship God. Amen. Karamihan sa ating kapatid, pag may pagsubok, hindi na sisimba yan, hindi na mag-worship, hindi na ako magla-live stream. Pastor, di muna ako sisimba, tapusin ko muna ang problema. Kapatid, sa panahon ng pagsubok, you are in great trial today. You need the Word of God. Kahit na online ka, sige lang, salita ng Diyos ka. Because the Word of God is necessary for your survival in times of trials. Like Job, malampasan natin yan. Ang sabi ng Biblia, it came to pass. Hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka ng Diyos. I will never leave thee, nor forsake thee. Ibigay natin yan sa Panginoon. Oh. Katulad ni Daniel, no? Shadrach, Meshach, Abednego, doon sila sa apoy, sinamahan sila ng Panginoon. Sila ni Moses, wala na silang madaanan, sinamahan sila ng Panginoon. Katulad ni Joshua, kapatid, wala na silang
madaanan, kapatid. They need to cross the Jordan River. But it came to pass. Amen? Sa ngayon, anong problema natin, kapatid? We need the Word of God in times of survival in our trials. Anong trials natin ngayon, kapatid? Anong sabi ni Job? Naked came I in my mother's womb. Verse 21, dito. And naked as I returned thereto, give. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Oh, the Word of God is necessary, kapatid. Oo. Anong problema natin ngayon? Nawala ka ng mahal sa buhay. Meron kang kabigatan, meron kang kabiguan, meron kang kalungkutan, kapatid. Nawalan ka ng business. Mga kapatid, wala kang pambayad ngayon sa mga problema na nalugi ka, nawala ka ng negosyo. Mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. God will restore it again. Pag-aralan natin, kapatid, ang buhay ni Job, binalik ng Diyos. Mga kapatid, doble-doble ang pagpapala ng Diyos because he blessed the Lord. He recognized that everything he possessed came from God. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Ano mang problema mo ngayon? Kaya mo ba kaya? Bless the Lord. Amen? Nawalan ka ng mahal sa buhay. Masasabi mo kaya, bless the name of the Lord. Amen? Marami kang babayaran ngayon. Makakaya mo kaya, bless the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Mahirap magsabi ng blessed be the name of the Lord sa gitna ng problema. Pero si Job, he never complained. He never questioned God. Blessed be the name of the Lord. Amen? Trust the Lord in times of trials. Casting all your care upon Him, for He carried for you. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Mga kapatid, isustain tayo ng Diyos. Isusurvive tayo ng Panginoon, kapatid, sa panahon ng pagsubok. So, hindi ko nga alam kung anong pagsubok mo ngayon. May iba't ibang pagsubok tayo na naranasan ngayon. Just move on, continue to trust God. The Word of God is necessary for our survival. Makasurvive tayo. It's hard to survive without the Word of God in times of trials. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. We are in the midst of trials. Hindi ko alam ang aming naranasan sa ngayon. Habang tinutugtog at panyaya, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng mga pagsubok. Katulad ni Job, inirecognize na ang Diyos ay walang imposible. Kaya niya mag-survive. It came to pass, kapatid. Malampasan mo yan, kapatid. Sige po. Iluhod mo yan sa Panginoon. Surrender natin sa Diyos na hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Ano man na nawalan sa atin, kaya ng Diyos i-restore yan. Kaya Diyos ibalik yan. Because He owns everything. Silver is mine, gold is mine, saith the Lord. He is the creator of all things. He holds everything. Alam niya ang lahat ng bagay. He know it the way we take. Alam ng Diyos ang ating pinagdaanan ngayon. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo, kapatid. Sige lang. Bigay mo lang yan sa Diyos. Sige po, ibigay mo lang sa Diyos. Panghahawakan na natin ang salita ng Diyos. Sige po, bigay natin, give it to God. Ano man ang ating mga burden, ibigay natin sa Diyos. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Lord, bigyan mo ko ng kapahingahan sa aking isip. Bigyan mo ko ngayon, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon. I don't need money. I need peace of mind, peace of God. Lord, give me peace. Give me rest. Give me comfort in times of my trials, in times of my troubles, in times of my temptation, in times of my testings. Lord, samahan mo ko, Panginoon. Huwag mo kong pabayaan, Panginoon. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Sasamahan tayo ng Diyos. In times of problems, in times of prosperity, hindi tayo iwan ng Diyos. He promised He will never leave thee, nor forsake thee. Sige po, give it to God today. God knows your heart. God knows your trials. Hindi ko alam. Kayo lang po at ang Diyos na alam. Idulog mo yan sa Panginoon, Lord. Malampasan ko po ito, Panginoon.
it came to pass. Nakadaan ako sa rough road ng aking buhay. Storms in life. Si Job, he experienced his family storms in life. Namatay ang mga anak niya. Fire, lahat po nasunog ang kanyang mga ari-arian. Sige po, idulog natin sa Panginoon. Dakilang Diyos, thank you for your great message this morning. Thank you for the great testimony of Job na siya ay sa panahon ng pagsubok. Pero hindi siya bumitaw, siya nagpatuloy, nagpupuri sa inyo, Panginoon. Dahil alam niyo po, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Lahat po yun. Even the very hairs of our head are numbered by God. Alam mo, Panginoon, ang aming mga hinaing. Alam mo po ang aming bigat. Hindi namin kaya, pero mayroon kang kakayahan. At ang salita ninyo lamang, Panginoon, para kami makasurvive day by day sa aming mga problema, Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyo, Panginoon, lumapit. Dinudulog po namin ang lahat ng mga pagsubok, mga kabigatan namin sa inyo, Panginoon. Hindi namin kaya ito, Panginoon, kung wala po kayo, Panginoon. Kaya Lord God, nawa malampasan namin ng mga problemang ito, mga pagsubok sa aming nangyayari sa bawat isa sa amin narito. Hindi ko alam sa mga nag-online live stream na maabot ng aming mensaheng ito. Hindi namin alam, Panginoon, ang kanilang problema. Ngunit alam mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos. Hindi namin kaya ito kung wala po kayo. Kaya huwag mo kaming bitawan, Panginoon. Huwag mo kaming iwanan, Panginoon. Tulungan mo kami, makasurvive kami, at magpanatili kami sa inyong mga salita. Ang lahat na ito aming dalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Praise God. Amen. Salamat po sa Diyos. Amen. Medyo nag-overtime lang po tayo. Praise the Lord. I hope you learn something today. Amen. Every person, every believers are subject for trials. Amen.